Hi guys! Welcome to my vlog. So, for today's vlog, ako po ay nandito sa Maan National High School. Alam nyo ba, araw-araw kaming pumupunta rito upang magturo bilang mga student interns. Ngayon, dahil natapos ko na ang aking mga tungkulin, kailangan ko na lamang tapusin ang mga natitira kong gawain. Ako po ay labis na nagagalak dahil sa mga aral at karanasan aking natamo sa paaralang ito. Napakaraming hindi malilimutang alaala ang aking nabuo dito, mula sa pakikisalamuha sa aming mahal na punong guro, mga guro, estudyante at kapwa ko intern. Simple lang naman ang pangarap ko sa buhay, makapagtapos ng pag-aaral at makapasa sa board exam. Alam nyo ba, lagi kong ipinagdarasal na sana lahat ng aking mga kaklase at kapwa student interns ay makapasa rin sa board exam. Oo, mahirap ang aming pinagdaanan, ngunit hindi ito naging hadlang upang patuloy naming abutin ang aming mga pangarap na maging isang guro. Napagtanto ko na ang pagiging guro ay hindi biro. Ito ay isang tungkulin na nangangailangan ng sipag, tiyaga at isang mabuting halimbawa para sa mga estudyante, lalo na bilang isang values educator. Isa sa pinakamahalagang bagay na naibahagi ko sa aking mga estudyante ay ang pagtanggap sa Panginoon sa kanilang buhay. Sabi nga sa Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumatanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ako na kung tayo ay handang tanggapin si Jesus sa ating buhay, lahat ng ating mga suliranin ay magiging mas magaan. Minsan, iniisip natin na kaya nating harapin ang buhay ng walang Diyos. Pero sa katunayan, kapag tayo ay may problema, mas lalo nating dapat palakasin ang ating relasyon sa Kanya. Huwag nating hayaang lumayo tayo sa Diyos dahil lamang sa mga pagsubok. Sa halip, panatilihin natin ang ating pananampalataya at ibigay sa Kanya ang ating tiwala. Kapag naglalakad ako, palagi kong pinagdarasal at humihiling na sana ay matutunan ng bawat isa ang halaga ng pananampalataya sa Diyos. Dahil sa buhay, may mga pagkakataong hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari, kung saan puno tayo ng problema, suliranin at negatibong bagay. Ngunit, tandaan natin, ang Diyos ay laging kasama natin. Kapag nanghihina ka naman, tandaan mo ito, hindi susuko ang Diyos sa iyo. Kaya't sa panahon gusto mo nang sumuko, siya ay mananatili sa tabi mo. Minsan, pakiramdam natin nag-iisa tayo sa ating laban. Pero tandaan mo, hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Kapag mahina ka, siya ang iyong lakas. Kapag naliligaw ka, siya ang iyong gabay. Huwag kang bibitiw dahil ang Diyos ay may magandang plano para sa iyo. Huwag kang matakot sa kinabukasan sapagkat hawak ito ng Diyos. Maraming bagay sa hinaharap ang hindi natin alam at maaaring nakakaba ito. Pero isang bagay ang sigurado, hawak
ng Diyos ang ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga pangarap at pagsisikap dahil Siya ang magbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kataas ang iyong mararating, kundi sa kung paano mo nalampasan ang bawat pagsubok. Huwag kang matakot, mabigo, sapagkat ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Patuloy mong pagbutihin ang sarili mo at huwag mong sukuan ang iyong mga pangarap. Sa bawat hirap na iyong pinagdadaanan na yon, may naghihintay na gantimpala sa hinaharap. Huwag sumuko. Ang lahat ng pagsubok ay may dahilan. Kapag iniisip mong hindi mo na kaya, tandaan mong darating din ang panahon na magpapasalamat ka sa lahat ng pinagdaanan mo. Laban lang. Walang imposible sa taong may determinasyon at pananampalataya. Ang tagumpay ay para sa mga hindi sumuko. Ang buhay ay hindi laging madali. Pero ang mga taong may sipag, tiyaga at tiwala sa Diyos ay tiyak na makakarating sa kanilang pangarap. Magpatuloy ka kahit gaano kahirap. Sa buhay, parang orasan tayo. Kapag nauubos ang baterya, titigil ito. Kaya habang may pagkakataon, simulan mo nang mahalin ang Diyos ng totoo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang oras natin sa mundo ay limitado. Gamitin natin ito ng tama at maglingkod sa Diyos. Magpakabuti at maging inspirasyon sa iba. Ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw. Habang may pagkakataon kang matuto, samantalahin mo na ito at gawing daan patungo sa mas magandang bukas. Huwag mong baliwalain ang pagkakataong mag-aral. Ang bawat kaalaman na iyong matutunan na yon ay magagamit mo sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Mga anak ng Diyos, manalig tayo, magtiwala at huwag sumuko. Laban lang dahil kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang sa ating buhay. God bless, and I hope this will be an encouragement to all students and to all people. God bless everyone. Stay safe.